So, sinasabi lang po namin, dahil ako, galing ako ng gobyerno, 35 years ako sa gobyerno. So, naintindihan mo din mo yan, kung bisa nagmamadali tayo, ang focus natin doon sa inputs, sila naman ang focus nila doon sa outcome. Ano talaga ang nangyari? Binuhusan mo nga na yung resources yan, hindi naman tumama doon sa baba, wala din sa kanila. Ngayon, sinasabi lang mo natin, pag-aralan natin yung technology and participation, sinasabi nila ang una makinig. There is a technology of listening. Para kung inarinig ko, yung hindi nakikinig, si Kapitan o si Mayor sabi, eto ang problema natin. Eto yung tatlong alternatives natin. Then sabi niya, napili ko yung alternative number 2 ang gagawin natin. At na-desisyonan ko na si ganito gagawa niya. Okay? Yun po ang ating konsultasyon. Di ba? Yung isa naman, sabi ni Mayor, pinulong mo namin kayo dito, ano pa talaga problema natin? Di ba? And then, kung ganyan pala problema, ano yung alternatives natin? Okay. And then sabi niya, doon sa alternatives nyo, alin na pinakagusto ninyo? Bakit? And then sabi, sino kaya ang pwedeng magsama-sama para solusyonan yan? Di ba? Magkaiba ko yun. So yun lang ang synthesis natin. Wala ko tayo masyadong oras, pero itong proseso natin, proseso ng pakikinig. Kaya sa workshop natin, pakinggan mo natin yung ating mga informal settlers. Total, aminado sila informal. Informal means wala sa ayos. Pero may karapatang manirahan dito sa Metro Manila. Hindi ba? Yun ang sinasabi nila. Sino ang pwedeng mag-ayos niyan? Di ba? Kasama sila mag-aayos, pero nangangailangan sila ng kapartner. Sino yung partner sa kanila? They're willing to do their share. In fact, tanong lang, ano ang binabayad ninyo doon sa mga nirerentahan nyo from informal providers of housing? Ang dadinig po namin sa aming diskusyon, 1,000 to 3,000 per month. Binabayad nila. Doon sa mga maliliit na pinaparenta rin sa kanila ng mga dating informal settlers na lumipat na. Pero kung kaya nilang bayaran yun, kaya nila magbayad. Yes, kaya. Ngayon, saan ang problema? Ito ang sinasabi ni Arif Hasan. Yung kaalaman, nung nagpaparenta dyan at nag-organize, yung entrepreneurs who do this, provide the electricity, provide the water, di ba? And provide the housing, yung kaalaman na yon wala sa gobyerno. Kaya hindi magawa ng gobyerno, kayang magpa-housing yung informal settler, pero hindi kayang magpa-housing ng gobyerno. Bakit? Participation is the problem. So yun lang po, maraming salamat.